At sa puntong ito, makakapanayam naman natin si PNP Chief Superintendent Generoso Serbo Jr. Magandang hapon po, General Serbo. Si Habiba po ito. Mama, magandang hapon po at sa ating mga taga-subaybay. Alright. Sir, tanungin na lang po namin kayo, no? Kumusta na po ang hakbang ng PNP sa umunang pagpapagawa ng NPA sa mga kandidato kaugnay po ng permit to campaign fee? Yun nga. Tulad naman ng mga una namin pahayag, pinag-iingat talaga namin yung ating mga kababayan against these activities of the New People's Army. Kung ating babalikan, maski naman walang eleksyon, itong grupong ito talaga namang engaged in extortion activities, victimizing mostly yung ating mga negosyante at even ordinary citizens. Pero nung pumasok nga po itong eleksyon, andyan na naman po sila upang mag-extort ng pera sa ating mga kandidato. Kaya ang ginagawa po natin, mahigpit po ang ginagawang operations ngayon ng Philippine National Police at in cooperation na rin po sa ating mga kapatid sa AFP, sa mga kasundaluhan. Nang sa ganun maiwasan itong mga ganito activities at para po mapalagot sila sa iba pa po nilang mga criminal activities. Alright, sir, ngayon po na nag-start na po yung campaign period, no? Ano-ano po ang mga inilatag po ninyo ng mga seguridad? Yun na, kung babalikan natin, napakarami na command conference na idilaos dito sa Camp Crame na pinangunahan ni Secretary Marrojas at siyempre yung ating Chief PNP, ni General Purisima. Again, lagi nilang inuulit sa ating mga ground commanders na talagang mag-intensify ng kanilang mga operations laban sa unang-una, private armed groups. Pangalawa, yung loose firearms. Kasi ito yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng mga tinatawag na election-related violent incidents. At siyempre, tuloy-tuloy yung ating pakikiisa sa ating mga partido, kandidato, at even sa kanilang mga followers. Nang sa ganun ma-diffuse natin yung mga tension na nabubuo pa between them, nang sa ganun naiiwasan yung mga insidente ng kaharasan. Alright, sir. Meron po ba kayong naitalang mga hindi po kaaya-ayang mga balita, especially po kaugnay po dito sa campaign period, especially dyan po sa may ARMM, or especially po doon sa mga maiinit na sinasabi nating mga hot zones? Tayong mga tinatawag na mga suspicious election-related incidents. Kasi sa amin, ginagawa nating monitoring, pag may mga kandidato tayo na nai-involve o nagiging biktima ng sabihin natin ng karahasan, ito ay kinukonsider natin na suspicious election-related incident. At marami natin rin po tayong mga insidente na monitor na ganyan. Kaya yun ang pili ng ating Chief PNP na talagang pag-ibayuhin pa rin yung pagsisecure ng kanilang mga pulis na kanilang mga respective areas. Alright, sir. Panghuli na lang po, kunin lang po namin yung reaksyon ninyo po sa isinusulong ng mga mambabatas na gun ban exemption po para po sa mga sundalo at mga pulis? Well, ang gun ban exemption, ito naman po ay talagang meron sa parte ng ating mga PNP at saka kasundaluhan sa ngayon. Minabuti lang pero ang pagkakaiba lang sa ngayon, kailangan ang pulis ay naka-uniforme at saka nagpe-perform ng kanilang trabaho. Ibig sabihin ito, hindi talaga to blank authority para magkaroon ng gun ban exemption ng mga pulis. Unang-una, again, inuulit ko, dapat sila ay naka-uniforme at sila ay dapat nagpe-perform ng kanilang official duty. Other than that, hindi po exempted yung ating mga kapulisan. Bagamat po may sinusulong na batas na iba yung ating mga lawmakers, ito po ay aming irerespeto at susundin. Alright, maraming salamat po at magandang hapon po muli, Chief Superintendent Generoso Serbo, at Happy Valentine's Day po.